Isang dalaga ang muling nakita ang binatang dating minahal niya. Sa muling pagbabalik, pagsisisi ang kanyang naramdaman. Dahil sa isang pagkakamali, mababawi pa kaya niya ang pusong naging pag-aari niya noon? Tara at samahan niyo po ako sa kwento ng buhay ni Ashley. Mabilis na niyakap ni Isay si Ashley. Ashley, natutuwa ako't nandito ka na. Kailan ka pa ba dumating? Sabi ni Isay, ang kanyang stepmother. Mabilis na kumawala siya sa yakap nito. Naglagay siya ng sapat na distansya sa pagitan nila para hindi siya mahawakan nito. Come on. Huwag ka nang magbait-baitan. Where's Dad? Umalis siya. May kausap siya tungkol sa negosyo. Kumain ka na ba? O gusto mong magpahinga? Napagod ka ba sa biyahe? Sa halip na sumagot, inilibot niya paningin sa kabuuan ng mansyon. Marami nang nagbago doon mula nang umalis siya, 4 na taon na ang nakalilipas. Ashley, blanco ang ekspresyon ng kanyang muka. Pinagmasdan niya ito. Gaya ng dati, napakaganda pa rin ito. Parang hindi man lang nadagdagan ang edad nito. I'm not hungry, and I'm not tired. I just want to talk to my father. But since he's not here, I better leave. I'm just waiting for... Oh, there you are, Yaya. Tumayo siya at sinalubong si Yaya, ang dating yaya niya. Halos ito na ang tumayong mami niya nang maulila siya sa ina. Kasunod ni Yaya Nelia ang katulong na may dalang maletang naglalaman ng mga gamit niya. Please, bring that suitcase to my car. Thank you. What was that? Tanong ni Isay na nakatutok ang paningin sa maletang inilabas ng katulong. Some of my things I left behind when I went away. Anyway, I have to go. Aalis ka? Hindi ka dito mag-i-stay? Tumango siya. Ashley, dumito ka na lang kasi. Hindi magugustuhan ng daddy mo na hindi ka niya madarat nandito. Tiyak na magtatampo yun. Yaya, napag-usapan na natin to, hindi ba? I really should go. I'll just call daddy to inform him of my whereabouts. Pagkasabi nun, lumabas na siya sa mansyon. Nakahinga siya ng maluwag nang marating niya ang nirentahang kotse. Sumakay siya doon at pinandar yun. Kung siyang masusunod, hindi na niya gustong bumalik sa Pilipinas. Ngunit mahigpit ang bilin ng kanyang ama na si Cardo Velasco. Ayon dito, kailangan niyang bumalik sa bansa kung gusto pa raw niyang abutan ito na buhay. Napailing siya. Gagawin ng kanyang ama ang lahat, ultimo takutin siya para lang bumalik siya. Pero duda siya kung totoo nga may sakit ito. Ayun nga, nakipag-meeting pa ito sa kung sinong kapwa nito negosyante. Nang makapasok sa hotel, agad niyang binagsak ang pagod na katawan sa kama. Pagkagaling sa airport, dumiretso siya sa hotel bago siya pumunta ng mansyon nila para makausap ang kanyang ama. Ngunit hindi nga niya ito nadatnan doon. Kanina habang wala pang daddy niya, nagpasya siyang ligpitin ang ilang mahalagang gamit niya na naiwan doon. Dadalhin niya mga yon sa hotel na tinutuluyan niya. Dadalhin din niya mga yon pabalik niya sa Amerika. Natapos na siya sa pag-empake at hindi pa rin dumarating ang daddy niya. Nagpasya siyang hintayin ito sa sala at doon siya nadatnan ni Isay. Alam niyang gusto nitong sa mansyon siya tumuloy habang naroon siya sa probinsya nila. But she refused to stay in that mansion. The people living there and the place reminded her of painful memories. Dagling ipinilig niya ang kanyang ulo nang magsimulang dumaloy ang mga alaalang yun. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Dumilat si Ashley. Something woke her up. Tumambad sa kanya ang madilim na kwarto. Kinapa niya ang switch ng lampshade. Sinipat niya ang kanyang relo. It was 8:30 in the evening. Hindi niya namalayang nakatulog siya. Biglang kumalamang sikmura niya. Yun marahil ang gumising sa kanya. She called for room service and decided to take a shower while waiting for the food. Dali-daling inabot niya ang kanyang bathrobe nang tumunog ang doorbell. Yun naman ang pagkain in-order niya. Binuksan niya ang pinto pero nakakulong sa lalamunan niya ang anumang sasabihin nang makita niya ang lalaking nakatayo sa doorstep. Ikaw? Standing in front of her was the last person on earth that she wanted to see. Alex. Walang anumang pumasok ito sa pinto kahit hindi niya ito iniimbitahang pumasok. Ipinasusundo ka ni Cardo. Paano mo nalaman kung nasan ako? Nag-iisa lang ang hotel na to sa buong Santa Teresita.
Now get dressed. I'll wait here. Ayoko. Huwag ka nang magmatigas pa, Ashley. Anong gusto mo? Magbibihis ka ng kusa o bibihisa kita? Wala siyang duda na gagawin nito ang banta nito. Nagdadabog na kumuha siya ng damit mula sa maleta. Kapag kuwan, nagtungo siya sa banyo para doon magbihis. Asul na tank top at pantalong maong ang isinuot niya. Paglabas ng banyo, lumapit siya sa vanity mirror. Sinuklay ang buhok. Mula ron pasimpleng sumulyap siya kay Alex. Ngaling-ngaling batuhin niya ito ng hairbrush. You still have beautiful hair, Ash. Napahinto siya sa pagsusuklay ng kanyang buhok. Bigla siyang inatake ng hiya. Naani mo siya teenager na pinuri ng kanyang crush. Dagli rin niyang sinaway ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Hindi siya dapat magpa-apekto rito. Kung ano man ang meron sila dati, dapat na yung manatili sa nakaraan. Magsalita ka naman, sige ka, baka mapanis ang laway mo. Hindi pa rin nagsalita si Ashley. Mas gusto pa niyang mapanisan ang laway kaysa kausapin ito. Hindi nagtagal nakita niyang arko papasok sa hasyenda ng kanyang pamilya. Ngali-ngaling ipahinto niya kay Alex ang sasakyan. Ayaw niya pumunta sa lugar na yun. Ayaw niya pumasok sa mansyon. Nagsisikip ang kanyang dibdib kapag iniisip niyang makikita at makakasama niya roon si Ella. Pero wala siyang magawa. May katigasan man ang ulo niya, ayaw niyang pasamain ang loob ng kanyang ama. Nakahanda siyang magtiis, alang-alang dito. Matagal-tagal na ring nakahinto ang sasakyan sa harap ng mansyon, ngunit hindi pa siya tumitinag. Ashley, bumuntong hininga siya. Isa sa mga katulong ang nagbukas ng pinto. Sa sala, nakita niya ang daddy niya at si Isay. Ashley, iha, sabi ng ama. Kitang-kita niya ang kasiyahang gumuhit sa mukha nito. Tumayot at mabilis siyang nilapitan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Bakit ngayon ka lang? I miss you so much, baby. Dad, gumanti siya ng yakap. She'll also miss him so much. She didn't want to leave him then, but she had no choice. Hindi siya masokista para patuloy na saktan ang sarili niya. Come, sit beside me, sabi nito. Kapag sulyap niya kay Isay ay nginitian siya nito pero hindi siya gumanti ng ngiti. Sa halip, inilibot niya paningin sa paligid. She saw no sign of Ella. What are you looking for? Or should I say, who? Tanong ni Alex. May hinahanap ka ba, iha? Wala. Pero biglang nagsalita si Alex. Are you looking for Ella? Tanong nito. Of course not. Why should I? Nagkibit balikat ito. Humarap to kay Isay at sa kanyang ama. I have to go, ma. Tito Cardo. Saan ka pupunta, anak? Something came up. I have to attend to it. Goodbye, Ashley. Or should I say, see you later? Tumalikod na to at naglakad palabas ng mansyon. Sinundan niya ito ng tingin. Sa kung anong dahilan, gusto niyang pigilan ito sa pag-alis. Maraming taon na ang lumipas kaya hindi na siya dapat makaramdam ng ano pa man dito. Bakit ayaw mong dito tumuloy? Ashley. Napatingin siya sa kanyang ama. Daddy, you look so lonely, anak. Daddy, how? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Your eyes are telling me. There's no need to make fuss with my emotion, Dad. You can't blame me, Iha. You're my only child. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang malungkot. Dad, please. Let her be, Cardo. Huwag mong pilitin ang bata. Okay, but why do you have to stay in a hotel? This house is big enough for all of us. Hindi siya sumagot. Inaalala mo ba si Alex, anak? Hindi. You can stay here. Alex doesn't live here. Yes, Iha. May sariling bahay si Alex sa bayan. Kaya padalaw-dalaw lang siya rito. Why should I worry about Alex's presence? Well, stay here then. Nahimigan niya paghamon sa tinig nito. But, no buts, Iha. Utusan pang driver ko na kunin ang mga gamit mo sa hotel. Nanahimik na siya. There was no use arguing with her father. Kung sa bagay, ano nga ba kinatatakot niya kay Alex? Hindi na niya mahal ito, kaya hindi na siya dapat maapektuhan dito. Isa pa, hindi siya nagkasala rito. Ito ang may kasalanan sa kanya. Okay, Dad, I'll stay here. That's good. Anyway, have you eaten? She shook her head.
After the talk, she found herself really hungry now. Naaalala niyang hindi nga pala niya nakain ang pagkain ipinaroom service niya. Tumayo si Isay. I'll fix you something to eat. Tapos na kasi kaming kumain eh. Sabi nito. Sinundan niya ito ng tingin. Magkamukha talaga ito at si Alex. Napabuntong hininga siya. Hindi siya dapat magpa-apekto rito, kagaya ng hindi siya dapat magpa-apekto sa anak nito. Why? Napalingon siya sa kanyang ama dahil sa tanong nito. Ano pong why? Why are you staring at Isay? Tanong nito. Nagkibit balikat siya. There were things that were better left unsaid. Ano nga kaya ang naging kasalanan ni Alex sa kanya? At ganun na lang ang pagkaiwas niya dito. Napangiti si Ashley sa alarm clock na nakapatong sa bedside table. It was already 2 a.m. Alas 11 pa siya humiga pero hanggang sa mga sandaling yun, ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Pagkakain ng hapunan, nagkwentuhan sila ng daddy niya. Marami silang napag-usapan dahil mahabang panahon din ng 4 na taong nagkalayo sila. Bagaman binibisita siya nito sa Amerika, hindi naman ito tumitigil ng matagal doon dahil kailangan nitong asikasuhin ang mga negosyo nila sa Pilipinas. Kaya masayang-masaya siya ngayon, nagkasama uli sila. Namiss niya ang mga panahong magkasama sila. Aminado siyang daddy's girl siya dahil bukod sa maaga siyang naulila sa ina, nag-iisang anak lang siya. Pagod siya sa biyahe kaya inakala niyang sa pag-akyat niya sa kanyang kwarto, sa hinaba-haba ng panahon, walang nagbago roon. Makakatulog agad siya. Nakakatulog naman siya pero mababaw lang, kaya mayat maya rin siyang nagigising. Pumikit siya ng mariin, pero dagli rin siyang dumilat nang rumihistro sa isip niya ang imahe ni Alex. He had changed. Pero naging tahimik ito. Hindi na niya makita rito ang dating makulit at masayahing lalaki. Nang una itong dalhin ni Isa sa hasyenda. Nangyari yung pagkatapos pakasalan ng daddy niya si Isay. She was only 17 then, when Alex was 24. Tinangka niyang pigilan ang mga alaala ngunit ayaw papigil ng mga yun. Tuloy-tuloy ang mga yun sa pagdaloy. Ashley! Nilingon niyang tumatawag sa kanya. Nakita niya ang daddy niya na kumakaway sa kanya. Katabi nito si Isay at isang lalaki noon lamang niya nakita. Nagpaalam siya sa katiwala nila sa hasyenda. Nakatulong niya sa pagtatrain ng kabayong binili pa ng daddy niya sa ibang bansa upang maibigay ang hilig niya sa kabayo. She loved horseback riding. It was an expensive hobby, but then she was an only child. Habang naglalakad siya palapit sa mga ito, nag-angat na mukhang estranghero. Napahinto siya, nangintian siya nito. Hello there. Hi. Bahagya pang nabulol na tugon niya. She found herself staring at him. Why, the man was gorgeous. Maluluma rito ang favorite Hollywood actor niya, na si Leonardo DiCaprio. He had black hair cut short, a muscular body that looked so good, and beautiful gray eyes that seemed to see into her mind and read all her thoughts. I'm Alex, pakilala nito sa sarili. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Ashley, sabi niya. I might melt, you know. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi nito. Binitiwan niya ang kamay at yumuko. Marami siyang naging crush sa school nila, pero hindi siya natutulala ng ganun. Sa katunayan, hindi niya maalala ang pangalan ng isa man sa mga yon ng mga sandaling yon. The man in front of her had obliterated all thoughts of other boys from her mind. Narinig niya itong tumawa, kaya nagangat siya ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Nginitian niya ito ng matipid para itago ang nadaramang hiya. Iha, Alex is a son, sabi ng daddy niya. His full name is Alexander Sanisa. He's 24 years old. Siya ang namamahala sa negosyong naiwan ng kanyang papa, sabi ni Melissa. Bakit hindi ko siya nakita sa kasal niyo ni Dad? Tanong niya. Biglaan kasi ang kasal namin ng daddy mo. Isa pa, nagkataong nagkaproblema sa kumpanya kaya hindi naka-attend si Alex.
Well, as much as I wanted to attend my mother's wedding, I really couldn't come. That's why I'm here now. Bumabawi ako. Sagot ni Alex. Ipinilig niya kanyang ulo kaya nabalik ang diwa niya sa kasalukuyan. 4 years ago nang nakakaraan. Tanggap pa niya noon si Isay bilang pangalawang ina. Sa katunayan, Tita Isay ang tawag niya rito. She was 10 when her own mother died. Namatay ito dahil sa sakit sa puso. Mula nang mabalo ang kanyang ama, sa negosyo na ibinuhos ang atensyon nito. Nagbago lamang yun na makilala nito si Isay. Nagkakilala mga ito nang pumutok ang appendix niya. Si Isay ang doktor na nagopera sa kanya. Sa pag-uusap nito at daddy niya, nalaman na 10 taon nang byuda si Isay at may anak itong lalaki. Mabilis na nakapagpalagayang loob ang mga ito. Hindi nagtagal na uwi yun sa pagmamahalan. Paglipas ng 1 taon, nagpaalam sa kanyang daddy niya na pakakasalan si Isay. Noon lamang niya nakitaan uli ng kislap ang mga mata ng dad niya. Besides, Isay was a kind and loving lady. Madali nitong nakuha ang loob at tiwala niya. Hindi nga nagtagal naging pangalawang Mrs. Cardo Velasco ito. Sa hasyenda nila sa Santa Teresita, ipinasyang manirahan ng mga ito. Nagpatayo si Isay ng klinik sa bayan. She was a good wife to her father and a good mother to her. Napabuntong hininga uli siya. Why couldn't she make herself forget the past? Tinangka uli niyang matulog. Lumabas siya sa silid. Magtitimpla siya ng gatas. Baka sakaling kapag nakainom siya nun, makatulog na siya. Pagdating niya sa kusina ay agad siyang nagtimpla. Lumabas siya, bit-bit ang isang mug ng gatas. Sa kwarto na lang niya iinumin. Madaling araw na. Ba't gising ka pa? She froze when she heard a familiar voice. Ano ang ginagawa roon ni Alex? Baka naman, nakaringgal lang niya na si Alex na nagsalita. Ito kasi yung laman ng isip niya. Nilingon niya pinanggalingan ng tinig. May bahagyang liwanag na nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa loob ng bahay. Nakita niya ang malaking bulto ni Alex. Anong ginagawa mo rito? I couldn't sleep. I decided to go down and saw you sneaking down here. You didn't notice me until I spoke. You didn't expect me to be here, do you? Galing ako sa pagpapanak ng baka sa dulo ng hasyenda. Ginabi ako kaya dito na ako umuwi. Napukaw ang curiosity niya. Kailan pa ito nagsimulang tumulong sa mga gawain sa hasyenda? Ibig bang sabihin nun, tinupad nito ang gusto niya noon na? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Napabuntong hininga. Wala siyang kamalay-malay na ang tao palang laman ng isip niya, kasama niya sa isang bubong, at mukhang kanina pa siya pinagmamasdan. Sige. Pagpapaalam niya, nagsimula siyang maglakad patungo sa hagdan. Wait. Total, pareho naman tayong hindi makatulog. Bakit hindi mo ako samahan dito at magkwentuhan na lang tayo? I'm sorry, inaantok na ako. Ashley, wait. I really have to go to my room. Inaantok na talaga ako eh. Nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Ikinulong siya nito sa mga bisig. Nang magdaiti ang kanilang mga katawan, lalo niyang naalala ang nakaraan na gusto niyang kalimutan. Ngali-ngaling umiyak siya. Why did his touch still affect her so? Why are you avoiding me, Ashley? Tanong nito. Itinas nito ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagsapo sa kanyang baba. Matapang na sinalubong niyang titig nito. She was astonished to see longing and desire there. Ganon din bang makikita sa mga mata niya? Please, let go of me. I can't. I've been dreaming of touching you again for so long. Please. You're more beautiful now than before. More alluring. He said between kisses. Pinaglantas nito ang mga kamay sa kurba ng kanyang balakang. She thought she had overcome her feelings for him, but just one kiss, and she turned putty in his arms. All her resolve went down the drain. Napasinghap siya nang maramdaman niyang may tumapon sa kanyang puso. She saw Alex smile. Kinuha nito ang mug sa kanya at ipinatong yun sa cabinet. Bakit ka lumalabas ng kwarto na halos wala ng suot? Napamulagat siya. Noong laman niya naalalang nakadamit pantulog siya. Manipis ang tela nun at umabot lang sa kalahati ng hita niyang haba. Hindi siya nag-abalang magsuot ng panloob o magpatong ng roba dahil ang buong akala niya,
Siya na lamang ang gising ng mga oras na yon. Hindi rin naman siya magtatagal sa kusina. I need to go. Don't. Nakakaingit naman yung mga gatas na tumapon sa harapan mo. Nagsiselos ako sa kanila, Ashley. Kasunod nun, bumaba ang mga labi nito. Maya-maya pa ay may kung anong ginawa ito. Nakatingin to sa kanya. Napapikit siya. Hindi niya magawang salubungin ang titig nito. Kapag didilat siya, tiyak na mababasa nito ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Open your eyes, Ashley. Alex, please, don't. You can make any man go insane, Ashley. Tuluyan siyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili. Nagising lamang siya sa tila mahikang nakabalot sa kanya nang makarinig siya ng tila na basag. Mabilis na itinulak siya ni Alex palayo. Hindi siya nag-abalang damputin ang nabasag na mug. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong yun para makalayo rito. Ashley! Napaiyak siya pagdating doon. Hindi niya alam kung mayroon pang mas malaking kalokohan na ginawa niyang pagpapaubaya sa mga advances ni Alex. Sa halik at yakap lamang nito, bumigay na siya. I hate you, Alexander. She hated herself as well. Good morning, Iha. Napasarap yata ang tulog mo. Mabuti at nakabalik ka na rito sa bahay, Ashley. Wika ni Yaya Nelia. Nakasalo rin nila sa breakfast. Napapayag siya ni Cardo, Yaya. Sabi ni Isay. Mabuti naman. Pero bakit parang namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Tanong ni Yaya Nelia. Nasobrahan lang ho ako sa tulog. Pasimpleng tumingin siya kay Alex. Nakahinga siya ng maluwag nang makita itong nakayuko at tahimik na kumakain. Maiba ako, Isay. Nakita mo ba yung asul na mug na lagi kong ginagamit? Nabitawan niya ang hawak na kutsara at lumipad ang tingin niya kay Alex na biglang ngumiti. Oh, bakit anak? Nadulas lang ho sa kamay ko. Why don't you ask Ashley, Yaya? Sabi ni Alex, lalong lumuwang ang pagkakangiti nito. Nakita mo ba, Ashley? Nabasag kagabi, Yaya. Nadali niya. Nabasag mo, Ashley. Ang paboritong magnanglaya mo yun. Tiningnan niya ng matalim ang tatawa-tawa pa rin si Alex bago siya bumaling sa yaya niya. I'm sorry, Yaya. Tinimplahan ko kasi ng gatas at nadulas sa kamay ko. Ay, walang anuman, Iha. Naitanong ko lang dahil hindi ko na nakita kanina. Buti na lang hindi nagalit si Yaya. Patuloy na pangaasar ni Alex. Magkakabalikan nga kaya muli si Alex at Ashley? O lalo tong lalayuan ng dalaga dahil sa nakakapikon nitong mga pinagkagagawa? Hello? Nagangat si Ashley ng tingin mula sa pagkakayuko sa rosas na nakatanim sa hardin. Pagkakain, ipinasya niyang magtungo roon. Doon niya balak magpalipas ang maghapon mag-isa. Gusto kasi niyang mag-isip. Pero mukhang malabo yun dahil nasa harap niya ngayon ang taong gumugulo ng isipan niya. Doon pa naman niya naisipang magpunta dahil hindi niya gawaing puntahan ang parteng yun ng hasyenda kapag nag-iisip siya. Sa veranda siya nagtutungo kapag nag-iisip siya. Tumayo siya, nakalimutan niyang hawak niya ang isang rosas. Dumulas ang kamay niya at sumabit yun sa tinik ng naturang halaman. Ouch! Daing niya. Mabilis siyang dinaluhan ni Alex. It's bleeding. Tusok lang yan malayo sa sikmura. Hindi ito sumagot. Dinala nito ang daliri niya sa mga labi nito at walang babalang sinipsip nito ang dugo sa daliri niya. Napasinghap siya. What are you doing? I'm preventing it from bleeding more. Napapikit siya nang gawin uli nito. Napadilat siya nang tumigil na ito. She found him staring at her. Agad niyang binawi ang kanyang kamay at nagiwas ng tingin. Umatras din siya para maglagay ng distansya. Please don't. No, I intend to kiss you. The way he was kissing her reminded her of the past. Something she didn't want to remember. Because she knew she would only lose. Hawak nito ang puso niya kaya kontrolado nito ang kanyang katawan. Napapikit siya sa realisasyong yun. Napahikbi siya. I'm sorry, Ashley. Don't worry. It won't happen again. I promise. Sorry? Yun ba ang gusto niyang marinig mula rito?
O may iba pa siyang gustong marinig? Coming back was the greatest mistake she ever made. Bakit ba hindi siya marunong madala? Tinupad ni Alex ang sinabi nito. Isang linggo nang hindi ito nakikita ni Ashley. As insane as it was, she missed him badly. Parang mas gusto pa niyang naroroon ito kaysa halos mamatay-matay siya sa kakaisip. Pinahihirapan siya nito pero wala siyang magawa. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kailangan niyang makasagap ng sariwang hangin. May kung ano nagtulak sa kanya upang lumapit doon, sa kwarto nito. She turned the doorknob and was surprised to find it unlocked. Pumasok siya sa silid at inilibot ang paningin sa kabuuan nun. Halatang lalaki ang umuoko pa roon dahil sa kulay ng mga gamit doon. She closed her eyes and breathed in Alex Molly's hand. Dahil doon pakiramdam niya kasama niya ito. Umupo siya sa kama. Inabot niya ang unan at yumakap dito. Maayos na maayos ang kama, tanda na hindi natulugan. Napadako ang paningin niya sa bedside table. Nakuha ang pansin niya ng isang nakakwadradong larawan. Inabot niya ang kwadrado at tinitigan ang larawan doon. It was a picture of her, Alex, and also Ella. Nasa gitna si Alex at nakaakbay ito sa kanila ni Ella. A tear fell from her eyes. Where are you, Ella? Hindi niya mapagilang itanong sa isip. Bakit wala ito sa lugar na inaasahan niyang makikita ito? Ano ang nangyari dito at kay Alex? Tinitigan niya magandang mukha ng matalik na kaibigan na nagdulot sa kanya ng iba yung sakit ng kalooban. 4 years ago. Hi! Napadungaw si Ashley mula sa pagkakayup-yup sa veranda. Hi! Kiming bati niya kay Alex. Halatang kadarating lang ito. May nakasukbit pa kasing backpack sa balikat nito. Can I join you out there? Sure. Mabilis itong nagtungo sa veranda. Bakit mag-isa ka lang dito? May inisip kasi ako eh. Dito ako nagpupunta kapag nag-iisip ako. Do you mind if I ask what you're thinking? Kung ano-ano lang naman. Pagsisinungaling na lamang niya. Well, I see. Hindi niya alam kung anong ikokomento sa sinabi nito kaya tumahimik na lamang siya. Gusto niya itong makilala ng mabuti pero nabablangko ang isip niya kapag kaharap niya ito. It was very unlike her. Madali para sa kanya makipagkaibigan at magbukas ng anumang usapan. Pero pagdating kay Alex, nadudungo siya. They were silver gray in color. Ayon sa kanyang papa, may ninunuraw kasi si Alex na may dugong banyaga. At doon nito, nakuha ang kulay ng mga mata nito. How old are you? I'm 17. Being 17, ano ang mga pinagkakaabalahan mo? School. First year college ako sa UP Los Baños. Kung ganun tuwing bakasyon ka lang nandito? Tumango siya. How about you? Unti-unti nang nawawala ang kaba at pagkaasiwa niya. Gaya ng sinabi ng mama ko, ako namamahala sa negosyo na naiwan ng late father ko. It's a liner business. We have buses everywhere in the Philippines. Wow! Ang yaman niyo pala. Hindi naman. Business management ba ang tinapos mo? Sa Ateneo. Ikaw, anong course mo? Agriculture. I love this place so I decided to take up something that is related to land. Nice and very noble. So, you're planning to take charge of the hacienda someday, huh? I must and I will. I'm an only child. Walang ibang maaaring mamahala nito kundi ako. Tama ka. Kamustahan mo ng pag-aaral mo? Okay lang. I find my school lessons easy. Paano mo nasabi yan? Ang daming kabataan ko kontra sa sinabi mo. I find schoolworks easy because I give it my all. Nice principal, Ashley, ah. You sound mature for your age. Really? Yes, really. Kasi ang ibang kaedad mo, hindi pa seryoso sa buhay. Kung hindi pa mamasyal, pakikipagrelasyon at pakikipagbarkadang inaatupag. Are you speaking from experience? That was nice one. Napangiti siya. Ikaw, gaano ka katagal mag-i-stay dito? Ewan ko. Pwedeng umabot ng 1 buwan kung wala namang magiging problema sa transport group. Sana nga wala para pwede ako magtagal dito. Gusto ko makabawi kay mama. Nasiyahan siya sa naging sagot nito. Alex did stay for quite a while. And they were always together. Magkasama silang nag-swimming at namimingwit ng isda. Naglibot sa buong hacienda at karating bayan nun at kung ano-ano pa. Dahil doon, nagkalapit sila ng husto bagay na ikinatuwa ng kanilang mga magulang.
Hey, why are you staring at me? Napakurap siya. Sa halip na sumagot, nag-iwas siya ng tingin. Paano ba niya sasabihin dito na sa loob lamang ng maikling panahon, natutuhan itong mahalin ng batang puso niya? Pero hindi niya akalaing mabilis yung mauuwi sa pag-ibig. Hindi ito mahirap mahalin. Bukod sa gwapo, marami itong magagandang katangian na magugustuhan ng sinumang babae. Yun nga lang, hindi niya masabi rito ang nilalaman ng kanyang puso. Pakiramdam kasi niya, nakababatang kapatid lamang ang turing nito sa kanya. Kay saklap naman ang first love niya. You're crying. Ha? Umiiyak ba ako? Why are you crying? Wala to, napuwing lang ako. You can't just cry without a reason. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang dahilan. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Kanina pa siya doon pero wala pa rin siyang huli. May lap sa kanya mga isda pero dito hindi. Ilang araw ko na napapansin na malungkot ka. What's bothering you, Ash? It's nothing. Gusto mo, karera na lang tayo? Ang unang makarating sa punong yun ang panalo. Anong premyo? Ang talo magluluto ng mga isda na nahuli mo. Deal. Bibigyan kita ng partida hanggang diyan sa punong mangga. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil babae ka, mas mabilis tumakbo ang lalaki kaysa sa babae. Yabang. Pero sige, tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Sige na, pumunta ka na dun. Sumigaw ito at nagsimula ang karera. Bilisan mo, abutan na kita. Kung kaya mo. Kaya ko syempre. Okay din, catch me if you can. Gotcha! Sabi nito sabay hagip sa kamay niya. Hey! Talo ka, binigyan na kita ng partida nun ah. Ang daya mo naman eh. Anong madaya dun? Paano ko nandaya? Hindi siya makasagot. Wala naman kasing relasyon sa karera ang sinabi niya. Ibang tinutukoy niya nang sabihin niya itong madaya. Madaya ito dahil hinuli nito ang puso niya. At may palagay siyang wala na siyang magagawa pa para mabawi yun. Hindi naman niya masabi rito ang damdamin niya dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Nabura ang ngiti ni Alex nang matitigan niya si Ashley. May nabana kasi siyang lungkot sa mga mata nito. Ashley? Sige na nga, panalo ka na. Ako na magluluto ng isda. Bitiwan mo na ako. What's wrong? Wala. Meron eh. What is it? Wala nga. Nanlaki ang mga mata nito nang mawalan siya ng balanse. Are you hurt? Habol ang hiningang umiling ito. He searched her face. Mukha namang walang pinsala ito. Binasa nito ang mga labi. Nahigit niya ang hininga. How would it feel to kiss those pink lips? He pulled her close to his body. Hindi niya mapigilan ang sarili. At umangat ang ulo niya. Natigilan si Ashley sa ginawa ni Alex. He was looking at her differently. It was as if he was looking at her for the first time. Bumaba ang paningin nito sa mga labi niya. Nagulat siya na kabigin siya nito palapit. The kiss was so light. Kung hindi niya nakita ang apoy sa mga mata nito, iisipin niyang sa imahinasyon lamang niya nangyayari yun. Ashley, your lips, they're so soft. Hindi niya malaman kung paano magre-react sa ginagawang paghalik nito. Alex's lips were the first to kiss her, but it seemed that she had known his kisses all her life. Please say no, Ash. Tila nahihirapang sabi nito. Hindi siya sumagot. She wanted him to kiss her forever. Ashley, sambit nito at sinakop uli ang mga labi niya. Alex stared at Ashley. The kiss changed everything about them. He could not see her as a little sister anymore. He wanted more. She opened her eyes and looked at him. Her dewy-like eyes were soft and heavy with passion that he grew impossibly harder. Humarap lamang siya rito nang sa palagay niya ay kontrolado na niya ang reaksyon ng kanyang katawan. I'm sorry, Ashley. Napahumindig si Ashley. How dare he to say sorry? Was he sorry for kissing her? Sorry yourself. Hey, Ashley, wait! Did I say something wrong? Back off, Alex! Tumawa lang ito at hindi siya binitawan. That was loud, Ashley. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Oh, Ashley, I think you misunderstood me. I'm sorry for taking advantage of you, but I'm not in any way sorry that I kissed you. Tigalgal na napatitig siya rito. Alex sighed. Ashley was unaware of how desirable she was in his eyes. Those flushed cheeks, the dark curtain
upper glossy mane. Kasi baby, don't look at me like that. You would always affect me in every way. Alex, please, don't get angry with me yet, Ashley. But I'm not. Do you think Tito Cardo would allow you to have a boyfriend, Ashley? What? Would you mind if I don't follow the usual process of courting? Ano? I don't want to hear another what again, Ashley. So, I'll go straight to the point. Will you be my girl? Oh, I don't know what to say. But I love you, Ashley. I tried to suppress my feelings for you. Sinabi ko sa sarili ko na masyado ka pang bata. Pero hindi ko mapigilan ng sarili ko, lalo na't lagi tayong magkasama. Do you love me too, Ashley? I don't want you to think that I'm rushing you into things and that I'm ruining our friendship, but I love you too, Alex. Yun ang rason kaya malungkot ako nito mga nagdaang araw. Ang sabi mo kasi alis ka na. I feel the same way. Maisip ko pa lang na hindi kita makikita araw-araw, nalulungkot na ako. But everything will change because you're my girl now. I love you, Ashley. She laid her head on his chest and closed her eyes, smiling widely. You don't know how much you made me happy, Alex. Nasaan po si Daddy at Tita Isa, Yaya Nelia? Nakangiting tanong ni Ashley. Nasa library sila, pinag-uusapan yata nila ang anihan sa susunod na buwan. Ganun po ba? Sige po, Yaya. Pupunta na lang po kami ron. Kumotok si Alex sa pinto bilang warning bago nito pinihit ang seradura. Napatingin sa kanila ang daddy niya at madrasta. Alex, Ashley, pag-acknowledge sa kanila ng daddy niya. Kagaya ni Yaya Nelia, napatingin din ito sa magkadaop na mga kamay nila ni Alex. Dad, Tita Isay, may sasabihin sana kami ni Alex. Kinakabahang tumingin siya sa binata. What is it? Ikaw na nga lang ang magsabi. Tito, girlfriend ko na po si Ashley. Oh! Tita Isa exclaimed. Napalingon ito sa daddy niya na tumayo at lumapit sa kanila ni Alex. Nasabi na niya rito na may usapan sila ng daddy niya na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay Alex, ito na ang bahala makipag-usap sa kanyang ama. Are you too serious? Opo. Ashley is only 17. Isa pa, may usapan kami na hindi siya makikipag-boyfriend habang nag-aaral pa siya. Alam ko po ang tungkol doon. Nasabi na po sa akin ni Ashley. Alex, hindi ibig sabihin na porke anak ka ng asawa ko, hindi ka na mananagot sa akin kapag sinaktan mo ang anak ko. Rest assured that I won't purposely hurt her, Tito. Oh, Dad, salamat. Hindi ko na malayan, dalaga na pala ang anak ko. Dad? Alex, you've heard your Tito Cardo. Mananagot ka sa kanya kapag sinaktan mo si Ashley. Pero akong unang-una mo makakalaban kapag ginawa mo yun. I know, Ma. I think this calls for a celebration. You bet, darling. Follow us, kids. Inakbayan siya ni Alex. So, it's legal now. She smiled. She was too happy she couldn't think of a word that would describe what she was feeling. Are you still leaving next week? Malungkot na tanong ni Ashley kay Alex. Nandun sila sa burol kung saan sila nahulog. Doon nila napagpasyahang palipasin na maghapon. Their relationship was more than a week old, and the past several days were very happy days for both of them. Don't be sad, Ashley. But you would be away, and I'd be back in school. Narinig niya mahinang tawa nito. Walang nakakatawa. Tari mo naman, meron ka ba? Inirapan niya ito. Hindi ka papasang komedyan. Boses I want to be one. Alex, don't worry too much, okay? Tatawagan kita. Kung gusto mo kahit segundo pa. Besides, I'll be here every weekend. Mamimiss pa rin kita. I miss you too. Pero kailangan kong asikasuhin ang negosyo namin. Tumaas ang presyo ng langis kaya kailangan ko lumuwas sa Maynila para umatan ng meeting. May assistant ka naman, di ba? Hindi ba pwedeng siya na lang ang umatan ng meeting? Saka hindi ba pwedeng dito ka na lang magtrabaho kahit nasa Maynila ang negosyo mo? May gano'n naman, di ba? Saka nandito kami ng mama mo, kaya siguro dapat dito ka na rin nakatira. I'm already doing something about that.
May mga kailangan lang akong ayusin. Kaya huwag ka na malungkot ha. Para hindi rin ako malungkot. Gusto kong i-enjoy natin yung mga natitira nating panahon na magkasama. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang tatawagan at uuwi ako rito every weekend. Promise yun ha? I almost forgot that I have a girlfriend who is still a baby. Alex? Joke lang. I love you so much, Ashley. You can count on that. Hindi mo babawasan yun kahit hindi tayo magkita araw-araw. Kung pwede nga lang, pakakasalan na kita eh. Then, let's get married. Oh no. Oo ka naman, as if bibikutin nga talaga kita. What I mean is, magpakasal kaya tayo rito. Tayong dalawa lang. May nabasa akong ganun, ikinasal nung bidang babae at bidang lalaki ang mga sarili nila sa isa't isa. Gayahin na lang natin sila. Hindi ka lang maganda, baby. You're also imaginative. Pero hindi ako nagbibiro. Sige na, gayahin natin sila. Tamang-tama, ang sunset ang isa sa mga witness natin. Witness? The trees, the breeze, and the sunset will be our witness. Hey, I didn't know you have it in you. Mr. Senisa? Ang alin? Being a romantic, a poetic too. Ganyan talaga kapag ang pakakasalan mo, babaeng mahal mo. Alexander Senisa, do you accept me? Ashley Velasco, as your environmentally wedded wife? Do you promise to be with me every weekend? To call me every day? To be my friend? My love? Through childlike whims, through tantrums, and impossible wishes? Till I'm old enough to be legally married to you? I do. Now, Ashley Velasco, do you accept me as your future legally wedded husband, who promises to be there for you every weekend, call you every day, and will always love, cherish, and take care of you, till death do us part? I do. Maso yung tinuyo nito ang mga luha niya bago siya hinalikan sa mga labi. She wound her arms around his neck and kissed him back. I love you so much, Ashley. Someday, when the right time comes, you'll be the legal Mr. Alexander Senisa. For the two of us and everything around us, we're husband and wife already. You can't marry anyone else aside from me. Is that clear? Yes, ma'am. Good. Ito na nga kaya ang simula ng pagmamahalan ni na Ashley at Alex? O may isa silang pagsubok na kahaharapin? Ash. Hindi pinansin ni Ashley ang pagtawag ni Alex. Sa halip na natili siyang nakasubsob sa unan. Ayaw niyang lumabas ng kwarto niya. Gusto niyang magkulong doon at umiyak ng umiyak. Yun ang araw ng pagbalik nito sa Maynila. Ash, baby, please open the door. Bakit ba siya umiiyak? Babalik lang naman ito sa Maynila. Hindi naman ito mawawala sa kanya. Pinahid niya ang mga luha. Kapag kuwan, tumayo siya at tinungo ang pinto. Binuksan niya yon. Tumambad sa paningin niya si Alex. Hi. Can I come in? Ashley, please don't cry. You're making it hard for me to leave. I'm not crying. Sa Manila lang ako pupunta. Gaya ng pangako ko, ito-text at tatawagan kita araw-araw. I'll be here every weekend and whenever you need me. Rest assured na iiwan ko ang lahat ng ginagawa ko. Gaano man ka-importante just to be with you if you really need me here. Even though you're in the middle of a very important meeting? Even if I'm speaking to the president of the country. Niloloko mo na ako eh. I'm not, babe. Listen, okay? Please don't worry too much. I love you so much, babe. But as much as I want to always be here by your side, I can't. At least not now. Pero gumagawa na ako ng paraan para dito na mamirmihan. I'm sorry if I'm being childish. It's alright. Tara na, sumama ka na sa paghatid sa akin. Bababa na naman talaga ako eh. Hindi ako papayag na umalis ka nang hindi kita nakikita, no? That's my girl. Hi, Ali. Napalingon si Ashley. Isang tao lang ang tumatawag sa kanya ng Ali. Ella! Sabi niya at tuwang-tuwang niyakap ang kaibigan. Si Ella or Micaela was her best friend since elementary. Nagkakilala sila noong grade 4 sila. Transfer ito sa eskwelahan. Pumisan to sa tita nito. Nakababatang kapatid ng mami nito. You're back. How was your vacation in the States?
It was good and relaxing. Kahapon pa ako dumating pero dahil may jet lag pa ako, nagpasya ako magpahinga muna. Kaya ngayon lang ako nakapunta rito. Nakasalubong ko rin si Yaya Nelia at sinabi niyang nandito ka raw sa kwadra. Wait, why are you crying? Napuwing lang ako. Come on, Ali, you're lying. I know you too well, girl. What is it? Come on, tell me. Nagpasya siyang ikwento rito si Alex at ang relasyon nila ng binata. You have a boyfriend? Akala ko ba may usapan kayo ni Tito Cardo na hindi ka magbo-boyfriend hanggat hindi ka nakakatapos ng college? Kinausap namin ni Alex si Dad at pumayag siya. Malaki ang tiwala niya kay Alex. Ella, I love Alex very much. I think you really do. I'm so excited to meet this Alex and I'm happy for you, friend. Thank you, Ella, ha. I love you, best friend. Nakangiting gumanti ito ng yakap. Alex! Excited na sigaw ni Ashley nang makita niya ang binata. Nagmamadaling bumaba siya ng hagdan. Easy, babe. Hi, how are you? Ngiti ang sinagot nito sa kanya. Kumapit siya sa batok nito para palalimin ang halik pero bahagyan lumayo to. Baka biglang lumabas si Tito Cardo. I miss you so much. I miss you too, babe. Anyway, before I forget, I have something for you. Sana magustuhan mo. Wow, it's beautiful. I love it. I'm glad you like it. Come on. I'll put it on you. Tumalikod siya at hinawi ang kanyang buhok. She felt his hands on her nape and warmth started to travel down her body. The necklace is beautiful on you, Ashley. Thank you. Punta tayo sa Borol? Mabilis siyang tumango. I miss this place. Sabi nito nang nandun na sila. Maganda talaga rito. But your beauty is more ethereal. I won't ever get tired of kissing you, Ashley. Mag-iisang buwan na ito sa Maynila at siya naman sa university. Tuwing Sabado ng umaga, excited siyang umuwi sa hacienda. At doon inaabangan niya pag-uwi nito. Pagdating nito, ginugugol nila ang 2 araw na magkasama. How's school? Tanong ni Alex kay Ashley. Bahagya siyang lumayo rito para pigilan ang apoy na nagsisimulang maglakbay sa buong katawan niya. Bunsod ng paghalik niya rito. He didn't want to wake the passion he was seeing in her eyes, nor did he want to listen to the demands of his body to make love to this innocent creature. Malaki ang tiwala sa kanya ng ama nito at ayaw niyang masira yun. Okay naman. Wala pa kami masyadong ginagawa dahil kasi simula pa lang ng semester. Study hard, okay? Of course, I will. Hindi lang ikaw iniisip ko, no? Natawa siya sa sinabi nito. Nandyan na pala kayo, Ashley, Alex. Kanina pa naghihintay si Ella. Salubong sa kanila ni Yaya Nelia. Ella is here, Yaya? Tumango ang matandang babae. Hindi nila namalayan ni Alex ang paglipas ng oras. Masyado silang nalibang sa pagkikwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila sa loob ng 1 linggo na hindi sila nagkasama. Siya bang sinasabi mong best friend mo? Tanong sa kanya ni Alex. Oo, tara. I'll introduce you to her. Thank you, Yaya, ha. Pupuntahan lang namin si Ella. Ella! Ali! Tumayo ito at napatitig kay Alex. I'm sorry if I kept you waiting. Hindi ko alam na pupunta ka rito. Namasyal kami ni Alex sa Borol. It's okay, Ali. Napuna niyang hindi pa rin ito inaalis ang tingin kay Alex. Tumikhim siya para kunin ang pansin ng kaibigan. Kapag kuwan, ipinakilala niya mga ito sa isa't isa. Ella, this is Alex. Alex, with Ella. Hello, Ella. Can I call you Ella? Wika ni Alex. Nice meeting you, and yes, you can. Ali's right when she said you're very handsome. Ano pa bang dinaldal sa'yo ni Ashley? Sana magaganda lahat. Of course! Nilingon siya ni Alex. Magaganda pa talaga, baby? Of course! Totoo naman eh. Napuno ng tawa ang sala nila. Ang akala namin hindi ka nabababa pa sa hapunan, Ashley. Of course, I would join you for dinner, Dad. Yumuko siya upang hindi nito mapansin ang pamumugto ng mga mata. Pero mabilis sa mga mata ni Isay at napansin yon. Did you cry, Ashley? Nasobrahan ako ng tulog. Kung ganon, hindi ka pa nagla-lunch. Apo, gusto sana niyang sa kwarto na lamang siya kumain pero
Ayaw naman niyang mag-alala ang daddy niya. Isa pa, baka mag-usisa ito kung bakit ayaw niyang samahan ng mga ito sa hapunan. Good evening! Muntik na niyang mabitawan ang hawak na kubyertos nang marinig ang buong-buong tinig na yun. Mabuti na rin lang at napigilan niya sariling lingunin ito. Ayaw man niyang aminin na sasabik siyang makita si Alex. Hindi na uli ito nagpakita sa kanya pagkatapos ng insidente sa greenhouse. Tinigasan niya ang leeg at nagkunwaring walang pakialam dito. Umupo sa tabi ni Isay kaya magkaharap sila. Yumuko siya at ibinuhos ang atensyon sa pagkain. Ramdam niya ang titig nito pero hindi pa rin niya ina-acknowledge ang presensya nito. Inabutan nito ni Isay ng kanin. Mabilis na tinapos niya ang pagkain saka tumayo. Excuse me. Tapos ka na ba, anak? Yes, Dad. Lumabas siya ng mansyon at umupo sa hagdanang bato sa likod nun. Malamig dito. Napapikit siya. Bakit lagi na lamang ginugulo ni Alex ang pag-iisa niya? Just leave me alone, Alex. I want to stay, Ashley. Don't. Pigil nito sa kanya sabay hagip sa braso niya. Nawalan siya ng balanse. Otomatikong niyakap siya nito. Ano ba? It was a defense mechanism. Being near him evoked 1,000 sensations. Forgive me, Ashley. Pero hindi ko magawa ang pangako kong layuan ka. I miss you so bad, and it's killing me. Alex, please. Leave me alone. I'm sorry, babe, but I can't do that. Babe. Alex. I love you, Alex. Her mind is screamed. Napaluha siya sa intensidad ng damdamin yun. I'm sorry, babe. Stop saying sorry, okay? And don't ever call me babe. Ashley. Tawag nito sa kanya pero hindi siya tumigil o lumingon. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Ikinandado niya ang pinto. Tama siya. Sorry lamang ang alam sabihin ni Alex. Yun ang salitang ayaw na niyang marinig mula rito. I hate you, Alex. 4 na taon na ang nakalipas pero hindi pa rin naghihilom ang sugat ng nakaraan nilang tatlo, nila Ella at Alex. And the worst part was that she loved Alex. Pagkatapos magkakilala ni na Alex at Ella, dumadalaw na rin sa hacienda nila ang huli tuwing weekends. Tuloy wala silang private moments ni Alex. 3 na kasi silang lumalabas at namamasyal. Hindi niya ipinagkait si Alex sa kaibigan o nainis man sa presensya nito. She trusted Ella fully. That was why it never occurred to her that her best friend would betray her. Ang akala niya kaibigan lamang ang turing nito kay Alex, ni hindi man lang siya nagsiselos dito. But she was wrong. Tumayo siya at lumabas ng kwarto ni Alex. Dumiretso sa kwarto niya. Nang nandun na siya, lumapit siya sa bedside table at hinila yung pabukas. Inilabas niya ang isang jewelry box at kinuha mula roon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Alex noon. Dinala niya yon sa kanyang dibdib. Yun ang isa sa mga alaala na mahigit 10 buwang relasyon nila ni Alex. Naramdaman niya ang muling pagdaloy ng mga luha sa mga mata. 4 na taong hindi niya tiningnan man lang ang kwintas na yun dahil ayaw niyang maalalang nakaraan. Dapat sasauli niya yun kay Alex pero dahil sa pagmamadali niyang umalis, hindi na niya naibalik yun sa binata. Pagkatapos kasi ng nangyari, hiniling niya sa kanyang ama na ipadala siya sa nakababatang kapatid na babae ng mami niya sa Los Angeles. Pumayag naman ang daddy niya. Doon na niya ipinagpatuloy ang pag-aaral. Doon na rin siya nagtrabaho nang magtapos siya. Umuwi lamang siya dahil sa pakiusap na may halong pananakot ng kanyang ama. Buti at dumating ka na. Ashley, may bisita ka. Akin na yung mga pinamili mo at ako na mag-aakyat ng mga yan. Bungad sa kanya ni Yaya Nelia. Salamat po. Israel? Hindi makapaniwalang sambit niya nang makita niya bisitang tinutukoy ni Yaya Nelia. Sweetheart, I miss you, sweetie. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakalimutan niya na mayroon nga palang Israel na naghihintay sa kanya sa Amerika. Kung hindi pa ito sumunod sa kanya sa Pilipinas, hindi na niya ito maaalala. She felt so guilty. Ganun ba ito kawalang halaga sa kanya? Hey, aren't you happy that I'm here? I'm just surprised. Yes, she was really surprised. Nakalimutan niyang may naiwan pala siyang boyfriend sa ibang bansa. Si Israel was a 32-year-old half Filipino, half American bank manager she met in Los Angeles
and eventually became her boyfriend. Mag-iisang taon na silang magnobyo. Wala siyang maipipintas dito. He was very respectful, kind, gentle, and he loved her very much. Pagmamahal na sana kahit papano nasuklian niya. Come here. Nagpahila naman siya. Why are you here? I got worried you haven't called or texted me, so I decided to follow you. Wala siyang mahimigang hinanakit sa tono nito. He was too understanding and too good to be true. Pinagtaksilan niya ito dahil sa pagpayag niya sa mga advances ni Alex. Pero ang pinakamalaking kataksilan niya rito ay ang patuloy na pagmamahal niya kay Alex. Hindi niya napigilang mapaiyak. Hey, why are you crying? I'm sorry. I understand, sweetie. Maybe you and your father are having some great time together that I could tell you really miss you. Somehow you forgot to call me or at least text me. It's okay. Don't cry, please. Lalo siyang napaiyak. Bakit hindi niya natutunang mahalin ang isang lalaking kasimbuti nito? Bakit si Alex ang minamahal niya, gayong wala itong ibinibigay sa kanya kundi puro sama ng loob? Sweetie, salamat. Sorry nabasa ko yung shirt mo. It's okay, I have a lot of shirts. Anyway, I've decided to stay here a little longer. If that's okay with you. Of course, it is okay, Israel. Thanks, sweetie. Pinisil ni Israel ang mga kamay niya. Kumilos ito para halikan siya nang may biglang magsalita. May bisita ka pala, Ashley. It was Alex. Wala siyang mabakas na emosyon sa mukha nito. Kahit papano ina-expect niya na magseselos ito. Hindi ba dapat nasaktan siya sa nakikitang pambabaliwala nito? Israel, honey. With my stepbrother, Alex. Stepbrother. Good afternoon. You haven't told me that you have a stepbrother. Anak siya ng second wife ng daddy ko. I see. Walang paalam na iniwan sila ni Alex. Ayaw man niya, hindi niya napigilan ng sarili na sundan to ng tingin. She sighed afterwards. She probably could be happy with Israel if her heart didn't already belong to someone else. What's wrong with him? Salubong ang mga kilay na tanong ni Israel. Bumitaw siya rito at umupo ulit sa sofa. Hindi rin niya alam kung bakit magaspang ang pakikitungo ni Alex kay Israel. Nevertheless, as insane as it was, she wanted Alex to be jealous. She wanted him to care. Don't mind him. Lagi lang talaga mainit ang ulo niya dahil marami siyang inaasikasong negosyo. Let's forget about him and let's talk about your trip. Excited umano ito sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Bilang na bilang kasi sa daliri sa kamay ang mga pagkakataon na umuwi ito ng bansa. Good afternoon! Sabay silang napalingon sa nagsalita. Dad! Where have you been? Nakipag-meeting lang ako sa mga tauhan natin dito sa hacienda. And who is this young man? I'm Israel, sir. Dad, Israel's my boyfriend. Bank manager siya sa LA and his mother is a Filipina. I'm glad to see you, sir. It's nice to meet you, Israel. How long have you been staying in the US? Since I was 12, sir. My mother and I followed my father there. He works there. And you're now? I'm 32, sir. It's been a long time, huh? Yes, sir. Sit down, young man. Nakatingin lamang siya sa mga ito. She was sure that Israel was doing everything to impress her father. But it seemed that her father was too civil with him. Ayaw ba nito sa kanyang nobyo? When was the last time you were here in the Philippines, Israel? 2 years ago, sir. When I attended an old friend's wedding. I see. Sige, may iwan ko muna kayo ng anak ko. I have something to do. Tumayo ito at naglakad palayo. As I escaped her trot, ang akala niya magtatagal pa ito sa pagtatanong kay Israel. What was that for? Ang alin? The sigh. It's nothing. Akala ko lang uulanin ka ni Daddy ng tanong. Oh, okay. I hope I had impressed him. By the way, before I forgot, I want to give this to you. Mula sa bulsa ng pantalon nito, inilabas nito ang isang maliit na kwadradong kahon. Kahit hindi pa niya nakikita ang laman nun, alam na niya kung ano yun. It was a ring. Inabot nito ang isang kamay niya at walang sabi-sabing isinuot sa palasingsingan niya ang diamond ring na laman ng kahon.
Do you like it? Napatitig lang siya sa mamahaling bato na kumikislap sa tama ng liwanag. That's our engagement ring. I decided to give it to you. I said to myself, I should wait until you come back, but I decided against it. I wanted to surprise you with it. Napatitig siya rito. Bago siya umuwi sa Pilipinas, tinanggap na niya ang marriage proposal nito. Akala kasi niya walang anumang magiging problema. Ang akala niya, nagtagumpay na siyang maibaling sa ibang lalaki ang atensyon niya. Ang akala niya, naibaon na niya si Alex Salimon. But she was wrong. Ngayon niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Natitiyak niyang iba yung sakit ng kalooban lamang ang idudulot niya kay Israel. Hanggat maaari sana ayaw niyang mangyari yun. Napakabuti nito para saktan lamang niya. Hey, what's wrong, sweetie? Aren't you happy with the ring? Don't you like it? I'm just surprised. I didn't expect you would give it to me here. I like it. Thank you, Israel. Sumandal siya sa dibdib nito. Niyakap naman agad siya nito. She closed her eyes tightly. Why couldn't people just choose the one they should love? Why didn't people just love someone who loved them and be contented with it? Sasabihin na kaya ni Ashley ang totoo kay Israel kahit na masaktan ito? May mapapala naman kaya siya kay Alex kung hiwalayan niya si Israel. Iha! Gulat na napalingon si Ashley nang marinig ang pamilyar na tinig. Dad! We are still awake! Lumapit ito sa kanya. Ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Nakita kitang nakatayo rito sa veranda, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog, anak? Sumandal siya sa balustre at tuluyang humarap dito. Hindi siya makatulog, kaya pumunta siya roon. I couldn't sleep. Is something bothering you? Come on. Tell your father what the problem is. This old man can still help, you know? Pabirong sabi nito, natawa siya. Sometimes her father still treated her like a child, but she missed those days when she was still a little girl, and he was always there to take care of her. Alam ko may gumugulo sa isip mo, anak. Sabi nito nang hindi pa rin siya sumasagot. Please, tell me, anak. Bumuntong hininga siya. Hinawi niya patalikod ang kanyang buhok. Let me see that. Ang alin, Dad? The ring. Hinawakan nito ang kanyang kamay at pinagmasdan ang naraong singsing. Ito bang rason? Bumuntong hininga uli siya. Israel already proposed marriage, Dad. Did you accept? Tumango siya kapag wali lumapit siya sa rocking chair at umupo. Sinundan siya roon ng daddy niya at pinagmasdan siya. Why? Because I should... Duktong niya sa isip. Ipinikit niya ang mga mata. Do you love him? Hindi siya makasagot. Hindi mo siya kailangan pakasalan kung hindi mo siya mahal. I love him, Dad. Sana ganun nga yun kadaling gawin tulad ng ganun din yun kadaling lumabas sa bibig niya. Bumuntong hininga ito, kaya napadilat siya. Bakit kailangan mong saktan ang sarili mo, Ashley? I'm just doing the right thing, Dad. Kung sana nga'y ganun ang ginagawa mo. Pero alam kong hindi. I had a few words with Israel, and I sensed that he is a good guy. Kaya mo bang saktan ang ganong kabait na lalaki? Hindi siya makasagot. Yun din ang tanong na gumugulo sa isipan niya. Lumuhod to sa harap niya at ikinulong nito sa mga kamay nito ang kanyang mga kamay. Then, he looked straight into her eyes and said, Please stop hurting yourself, Ashley. Break the engagement. Sa ganung paraan, mapapalaya mo ang sarili mo sa isang bagay na alam ko at alam mong hindi mo ikaliligaya. Dad? Dad? Shh. Free yourself from all the heartaches and pain dwelling in your heart. Life is too short, and you only have one life, anak. Kailangan mong gawin ang lahat na makakaya mong gawin habang buhay ka pa. You should taste the joy of life. Niyakap niya ito. Umamot siya na konting lakas sa dibdib nito. Kailangan niya yun para masabi niya ang mga dapat niyang sabihin kay Israel. Follow your heart, anak. I assure you, it will guarantee your happiness. Sana nga. Magpahinga ka na. Mamaya na po ako, Dad. Thanks for comforting me. And you're the one who should rest. Makakasama sa iyong pagpupuyat. Lagi ka pa namang busy sa negosyo. Yes, Mom.
Tatawa-tawang sabi nito. Napabuntong hininga uli siya pag-alis nito. Dapat na nga ba niyang palayain ang sarili sa kahapon? Pero paano at saan siya magsisimula? Good morning, Ashley! Masiglang bati sa kanya ni Yaya Nelia pagbaba niya sa komedor. Good morning po, Yaya. Ganti niya. Hinalikan niya ito sa pisngi. Dumulog ka na sa mesa at ipaghahain kita. Puro kain na lang ang ginagawa ko rito eh. Baka naman lumobo na ako. Huwag ka mag-alala, kahit pa tumaba ka, maganda ka pa rin. Yaya ko nga talaga kayo. Oh, nasambit niya nang maalala si Israel. Ano yun, Iha? Si Israel yung bisita ko, I forgot about him. Nagmamadaling tinungo niya ang hagdan. Masyado na siyang nagiging makakalimutin lately pagdating sa boyfriend niya. Huwag ka nang umakyat, kanina pa siya gising. Nasaan ho siya? Pagkatapos mag-almusal, niyaya siya ni Alex sa bukid. Kasama niya si Alex? Bakit? May problema ba, Iha? Mamaya na lang ako mag-almusal. Pupuntahan ko lang si Israel. Nagmamadaling lumabas siya ng mansyon. Dumiretso siya sa kwadra. Mas mapapabilis ang paghahanap niya kina Alex at Israel kung gagamit siya ng kabayo. What are we going to talk about? Tanong ni Israel kay Alex. Pagbaba niya kaninang umaga para mag-almusal, ito ang nabungaran niya sa komedor. Yayayain sana niyang mag-almusal si Ashley pero mukhang tulog pa ito dahil hindi ito sumagot nang katukin niya ito sa silid nito. Nagpasya siyang bumabang mag-isa at si Alex ang nadatnan niya sa komedor. Niyaya siya nito mag-almusal. Nagpaunlak naman siya. Pagkatapos kumain, niyaya siya nito na magtungo sa bukid. May mahalaga raw itong sasabihin sa kanya. Humarap to sa kanya at sinalubong ang titig niya. You have to leave. Napamaang siya. Alam niyang matabang ang pakikitungo nito sa kanya, pero hindi niya akalaing iyon ang sasabihin nito. What are you trying to say? Break up with Ashley and go back to where you came from. Napatiimbagang siya. Who are you to tell me what to do? Ashley and I are getting married soon. That's why she came home. Her father already arranged the marriage. What did you just say? Salubong ang mga kilay na tanong niya. Magpapakasal daw ito at si Ashley? Paano mangyayari yun? Ang alam niya, walang relasyon ang mga ito. Bukod sa mag-step-brother and mag-step-sister ang mga ito. Ashley can't be with you because she's marrying me. Sabi uli ni Alex. That's a lie, man. Ashley is my girlfriend. No, she's my fiancée. I already proposed to her and she accepted. Wala siyang balak magpatalo rito. Ashley is mine. She loves me and she's going to marry me. You're joking, man. This is a talk between two men, Israel. If you really love her, you will let her go. I won't let her go. I love her and she loves me. She doesn't love you. Ako ang mahal niya. Kahit itanong mo pa sa kanya. Tuluyan nang umakyat ang dugo sa ulo ni Israel. Hindi niya napigilan ang pag-ikas ng kanyang kamao. Alex knew the punch was coming. Inihanda niyang sarili para doon kaya mabilis siyang nakaiwas. Sumugod uli si Israel kaya wala siyang choice kundi bigwasan din ito. Napakanipis na ng pasensya niya. Naisip niya na kapag binawian niya ito, Ashley would surely get mad at him. Kaya balak lang niya sana ikausapin ito. Pero hindi nga siguro madadaan sa maayos na usapan ang anumang paksa na may kinalaman kay Ashley. Natumba si Israel sa lakas ng suntok niya pero dagli rin itong tumayo. Gumanti ito ng suntok at natamaan siya sa panga. Nagdatingan ang ilang tauhan sa asyenda pero sinanyasan niya mga ito na huwag makialam. Nagpatuloy sila ni Israel sa pagpapambuno. Wala ni isa man sa kanila ang gusto magpatalo. Napabilis ang pagpapatakbo ni Ashley sa kabayo nang matanaw niya sina Alex at Israel na nagpapambuno. Nagsilapit din ang mga tao. Ang ilang tauhan nila sa asyenda. Dali-dali siyang bumaba ng kabayo nang marating niya ang mga ito. Basta na lamang niyang iniabot sa isang tauhan nila ang renda ng kabayo. Nilapitan niya sina Alex at Israel. Pero bago yun, nakita pa niya nang magpakawala si Alex ng flying kick na ikinabagsak ni Israel. Alex! Sigaw niya. Napalingon sa kanya ang binata na nasa fighting stance pa rin. Tinakbo niya ang nakalugmok na kasintahan at pinigilan ito sa muling pagbangon. What is happening here?
Bakit wala nang isa sa inyo pumigil sa kanila? Walang sumagot sa mga ito. Galit na muling tiningala niya ang nakatayong si Alex. Nakakuyom ang kamay nito at naninigas sa mukha sa tinitimping galit. What have you done to him? Hindi ito sumagot. Walang lingon likod na pinatakbo nito ang kabayo. Napabuntong hininga siya. Sinundan niya ito nagtanaw. It was silly of her, but she wanted to approach him and wipe the blood from the corner of his mouth. Pero pinigilan niya ang sarili. Niyuko niya si Israel. What happened here? He hit me, sagot nito. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya itong nagalit. Lagi itong mahinahon. Inaalalayan niya ito sa pagtayo. Bumalik na tayo para magamot ang sugat mo. At kayo, wag na sana makarating kay Dad ang nangyari. Kaya mo bang sumakay sa kabayo? Tanong niya kay Israel. Tumanguto, inalalayan ito sa pagsakay ng isang tauhan nila sa hasyenda. Sumakay na rin siya sa kabayo. Anong nangyari, Ashley? Una dumating si Alex na may pasa sa mukha at ngayon naman si Israel. Ikuha niyo na lang po muna ako ng gamot ni Israel, Yaya. Eto, Iha. Salamat po. Ako na pong bahala rito. Nilinis muna niya ang mga pasa ni Israel bago niya yun nilagyan ng gamot. What happened? Why did you and Alex fight? Is there something going on between you and Alex, Ashley? Israel? Please, tell me everything. What did he tell you? Do you love him? Please, Ashley, tell me. Are you really going to marry him? What did he say? He told me that your father had already arranged the wedding. Yours and Alex. Alex said that? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ano ang gustong palabasin ng lalaking yun? Ngali-ngaling sugurin niya ito para kumprontahin. Tumango si Israel. Tell me, do you love him? Is that why you're going to marry him? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang saktan ito. Isa pa magulo ang isip niya. Ano ang papel ng daddy niya sa lahat ng nangyayari? Ashley. I'm sorry, Israel. Where are you going? What you said is enough, Ashley. I don't want to hear more words. That would only bring me greater pain. Israel. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito pero wala siyang magawa para mapawi yun dahil ibang nagmamay-ari ng kanyang puso. I'm leaving, Ashley. Sabi nito sa bahagyang garalgal na tinig. Yumakap siya rito. God knows, I didn't want to hurt you. If only I could. Her voice trailed off. Inilayo siya nito sa katawan nito at tinitigan siya. Please, don't say anything more, Ash. I love you very much. I'm willing to set you free if that would make you happy. I only want your happiness, and if it's with another man, I'm willing to let you go. Napaiyak na siya. You're so kind and perfect, Israel. I'm not worthy of your love. I know someday you'll find someone who will love you just as much as you love her. Ngumiti ito at tuluyan ng lumayo sa kanya. I'll go and pack my things. Umupo siya sa sofa. Pagalis nito. She would pray for his happiness. A man like him deserve it. Nakaupo pa rin siya sa sofa nang magbalik ito. May bit-bit itong maleta. Tumayo siya para ihatid ito sa labas. Goodbye, Israel. Tumiyad siya at hinalikan ito sa pisngi. Ngumiti lang ito at sumakay na sa van na maghahatid dito palabas ng hasyenda. Israel, wait! Sigaw niya, lumingon ito. You forgot this. Hinubad niya ang singsing at inilagay yun sa palad nito. Ikinuyom nito ang kamay at itinuloy na pagsakay sa van. Sinundan niya ng tanaw ang papalayong sasakyan. She just lost a good friend. She only hoped that someday, when their paths crossed again, they would be friends again. Linda, nakita mo ba si Alex? Tanong niya sa nakasalubong na katulong. Nasa library po yata, senyorita. Tumango siya at dumiretso sa library. But, you heard me, Alex. Sa ikalawang linggo na susunod na buwan ay kakasal na kayo. May pinalidad sa tinig na sabi sa kanya ni Tito Cardo. Sumandal to sa inuupo ang swivel chair. Nakausap niyo na ho ba si Ashley tungkol sa balak niyo? Hindi pa, but I have already made up my mind.
You and Ashley are getting married and that's final. Pero tito, no buts, Alex. Like I said, my decision is final. Look at you. Kung ano-anong nangyayari dahil ayaw mong gumawa ng paraan. Pasalang ang mga ito, tito. Oh yes, son. Pasalang ang mga yan, pero hindi mo malanglang ang dahilan ng mga pasang yan. But I can't marry. I can't marry Ashley, tito. Hindi mo siya pakakasalan? Paano nang ari-arian namin ng mama mo? Naghahamon ang tinging ipinukol nito sa kanya. I really can't marry her. At wala akong pakialam sa pera. Napabitiw si Ashley sa pagkakahawak sa doorknob. Alex's words sliced through her heart. Tigas ang pagtutol ni Alex na magpakasal sa kanya. Naramdaman niya ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Anumang sandali tutulo na mga yun. Pero ikaw mamamahala sa mga ari-ariang yun, Alex. Pareho lang ho kayo ng sinasabi ni Mama. Yan din ho ba ang pinananakot niyo kay Ashley? Tumawa uli ang daddy niya. She will agree with the wedding. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya magugustuhan na mawala ng mana. She has been living like a princess all her life. She couldn't live without money. Mas gugustuhin pa niyang mamuhay na pulubi. Huwag lamang siyang ipakasal sa isang taong hindi siya matim na pakasalan. But what if she disagrees? Tanong ni Alex. Like I said, she won't. Hindi na siya nakatiis. Itinulak niya pabukas ang pinto. I won't marry him, Dad! Malakas sa pahayag niya. Halatang nabigla ang mga ito sa pagsulpot niya. Napatayo pa ang kanyang ama. Ashley! How could you, Dad? Bakit kailangan mo ko ipagpilitan sa taong ayaw sa akin? Puno ng hinanakit ang tinig na tanong niya. Tuluyan ang tumulo ang mga luha niya. Wala siyang pakialam kung makita man yun ang mga ito. She felt so betrayed by her own father. Yun ba ang tunay na dahilan ng pagpapauwi mo sa akin? Kunwari lang ba talaga na may sakit ka, no? You don't understand, Ashley. Wika ni Alex. Saksak mo sa baga mo ang pagtutol sa kasal. Dahil wala rin akong balak na magpakasal sa'yo. Ashley! Pagtawang ni Alex, hindi niya ito pinansin, dumiretso siya sa kanyang silid. Ashley, open this door! Sigaw ni Alex kasabay ng pagkatok sa pinto. Get lost! Sigaw niya at muling sumubsob sa kama. How dare him? Kulang na lamang ipagsigawan nito sa buong mundo ang pagtutol nito sa pagpapakasal sa kanya. Bahagya siyang nakalma nang huminto nito sa pagkatok. Tama lamang yun dahil ayaw niya itong makaharap. Nasaktan siya ng labis sa pagtanggi nito at sa panloloko ng daddy niya. Kaya pala kung kumilos ito parang wala itong sakit dahil wala naman pala talaga. Napabalikwas siya ng bangon nang bumukas ang pinto at pumasok si Alex na hawak ang master key. Narinig niya nang ilak nito ang pinto. What are you doing here? Get out of my room! Not until I get some sense in that hard head of yours. Umalis ka na. Get out of my life! It's not what you think, Ashley. Huh? And what do you want me to think? Be still and listen to me. Wala tayong dapat pag-usapan. Marami. 4 years is a long time. Please, Alex. We don't have to go back there. Tapos na yun. Sinabi ko marami tayong dapat pag-usapan. Kaya pag-uusapan natin ang mga yun. Pwede ba bitawan mo ako? Sumuko na siya. Kung mag-uusap sila, dapat malayo ito sa kanya. Dahil hindi siya makapag-isip ng tuwid. Lalo na at nararamdaman niya ang init ng mga kamay nito na tumatagos sa kanyang balat. Lalo siyang nagagalit dito dahil sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Kontrolado pa rin ito ang reaksyon ng kanyang katawan. Okay, sige. Pero pakawalan mo muna ako. Tila nagdalawang isip ito. Naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Umupo siya sa kama at tumitig sa carpeted na sahig. Nagulat siya nang lumuhod to sa harap niya. He took her hands in his own. Why didn't you listen to me first? Before you went to the US? Hindi siya nakapagsalita at nakatitig lang dito. Sinasabi ng puso niya sa isip niya na totoong pait ang nakikita niya sa mga mata nito. Ashley, hindi mo ba alam na nakakasakit ka na ng damdamin? I don't know what you're saying. You always don't want to listen. Dahil wala namang dapat pakinggan. Lagi ka nalang sumisigaw. Napakabilis magbago ng mood nito. Sa halip na galit, ay amusement na ang nakikita niya. Tell me what you want to say, and be done with it.
Tumaas ang kamay nito at banayan na hinaplos nito ang kanyang pisngi. Gusto niyang pumikit sa init na nagmumula sa kamay nito. There's no use dwelling in the past, Ashley. And who's living in the past? Tayong dalawa. Ikaw lang, Alex. I have already moved on. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Kumapit siya ron dahil bahagyang nanginginig ang mga tuhod niya. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. You're trembling. Napakagatlabi siya. Paano niya sasabihin dito na dahil yan sa presensya nito? Bitiwan mo nga ako! Pasinghal na sabi niya. Pinangka niyang itulak ko dito, ngunit sa pagkakataong yun, hindi siya nito pinakawalan. Tumingin to sa mga labi niya. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. She pushed him again. One more second in his arms, and she would be in great danger. Subalit sa halip na pakawalan siya, ay lalo siya nitong hinapit palapit. She closed her eyes tightly. There is no way out, she concluded. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa leeg nito at tinugon ng halik. Alam niya ang mga sumunod na mangyayari pero wala siyang madamang pagtutol. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasundo sa isang desisyon ang katawan, puso at kaluluwa niya. We should get married. Pahayag ni Alex. Bumangon to, tumupo sa gilid ng kama. Why? Because of what happened? Tanong ni Ashley. Nasaktan siya sa biglang pag-iiba ng mood nito. Dahil yun ang dapat. Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Hindi mo ko kailangang pakasalan. What are you trying to say? Baliwala sa iyo ang nangyari. We made love and it doesn't mean a thing to you. Come on, Alex. Hindi na uso yan sa panahon ngayon. What we did a while ago is nothing. Hindi porke ikaw nakauna sa akin, wala nang tatanggap sa akin. But thank you, anyway, for initiating me. Now, I could share the experience with others. I won't marry you, Alex, kahit ikaw na lang ang kaisa-isahang lalaki sa mundo. At kanino ka magpapakasal? Sa Amerikanong hilaw na yon? Ano naman sa'yo kung magpakasal ako kay Israel? I know he will accept me no matter what. I won't allow it. Ako ang pakakasalan mo at hindi ako kung sinong lalaki. Bakit? Sino ka ba ha? Isang gold digger na gustong maangkin ang lahat ng kayamanan? Tulad ng nanay mo? Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Huwag mong idamay ang mama ko at wala akong pakialam sa kayamanan niyo. Kulang na lamang maglabas ng apoy ang mga mata nito sa galit. Hindi mo ako maloloko, Alex. Kunwari wala kang pakialam. Pero ang totoo, yun naman talaga ang target niyo mag-ina. You have a very sharp tongue, senyorita. Remember this, Ashley. Wala akong pakialam sa kayamanan mo. May sarili akong pera na hindi man kasindami ng sayo. Kaya ko pa rin mamuhay ng marangal at hindi kailangan man lamang ng kapwa. Pagkasabi nun ay tumalikod dito at malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto. Before I forgot, sige, sumama ka kung kani-kaninong lalaki. I don't care anymore. Napaluha siya paglabas nito. Ang akala niya wala na siyang iluluha pa. Pero nagkamali siya. Niyakap niyang sarili. Pagkatapos ng nangyaring palitan ng masasakit na salita, tuluyan ang nasira ang tulay na nag-uugnay sa kanila ni Alex. Hindi na kailanman gaganda pa ang kanilang relasyon. Nagangat ng tingin si Ashley mula sa pagkakasubsob sa unan nang makarinig siya ng mahihinahong katok sa pinto ng kanyang silid. Sino yan? Tanong niya. Si Isay ito, Ashley. Can I come in? Nag-alinlangan siya kung papapasukin ito. Pero sa bandang huli, nagpaunlak din siya. Pero hindi siya bumangon sa pagkakahiga. Hindi pa siya tumatayo ron mula na lumabas si Alex. Bumukas ang pinto at iniluwan si Isay. Lumapit ito sa kanya. Tama ba ang iniisip ko na nangyari, Ashley? Sa halip na sumagot, tinitigan lang niya ito. Dati malapit sila sa isa't isa. Pero nang mangyari ang insidente kaugnay ang anak nito, nadamay ito sa galit niya. Gusto niyang pangibabawi ng galit na yun, subalit pagkatapos ng pagsasagutan nila ni Alex, hindi na niya yun makapasa dibdib. Simulat sa pool kasi, naging napakabuti ni Isay sa kanilang magama. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Alex noon, pinilit uli nitong magkapuwang sa puso niya. Pero dahil ina ito ni Alex, isinara niya ang kanyang puso. She knew she was being unfair, but she couldn't help herself because she was the mother of the man
who gave her unbearable pain. So she decided to leave. She wanted to be away from the people who would remind her of the pain. But she was not completely successful in forgetting everything. Because even if they were separated by miles and miles of ocean, the shadows of the past continued to haunt her. Ashley, it was my fault. Don't blame yourself. Alam mo bang mahal na mahal kita? Ikaw ang anak na babae na hindi pinagkaloob sa akin, kaya itinuring na rin kitang parang tunay na anak. Kaya nasaktan ako nang lumayo ang loob mo sa akin. It pained me more so that it was my son who inflicted the pain. Nasaktan ako noon sa nangyari at patuloy na nasasaktan dahil sa nakikita ko nangyayari sa inyo. It shouldn't have happened in the first place. But it did. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala si Ella sa bahay na to? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang sariwain ang mga tanong sa isip niya. My son and Ella never got married, Ashley. What? Yes, you heard it right, Iha. At hindi rin sila kailanman nagkaroon ng relasyon. Hindi ka pipilitin ng daddy mo na magpakasal sa anak ko kung may naging pananagutan na ito sa iba. But I saw Alex and Ella. Napahinto siya nang maalala ang naturang pangyayari. Alex! Alex! Tawag ni Ashley sa kanyang nobyo. Nagmamadaling umakyat siya sa silid nito nang hindi niya ito nakita sa sala. Kadarating lamang niya mula sa university. Excited siyang makita si Alex dahil isang linggo silang hindi nagkita. Sinabi nito sa kanya na Biyernes pa lamang nasa hasyenda na ito. Hindi na siya nag-abalang kumatok at basta na lamang binuksan ang pinto ng silid nito. Alex, Nakulong sa lalamunan niya ang sasabihin. Napabalikwa si Ella mula sa pagkakahiga. Ali. Sambit nito kapag tumingin ito kay Alex na natutulog sa tabi nito. Natulos siya sa kinatatayuan. Gusto niyang tumakbo palayo ngunit parang namanhid ang buong katawan niya. How could the two closest people to her could betray her? Ella was her best friend for as long as she could remember. And Alex was her boyfriend for almost a year. How could they do that to her? And in her own house? Parang nakakita siya ng masamang tao nang ngumiti si Ella. So you're home, best friend? Patoy ang sabi nito. She wasn't able to form any coherent speech. She just stood there, immobile and speechless. She felt like she was looking at a stranger. Parang hindi ito ang Ella na kilala niya. Nang kahit paano ay makabawi siya sa pagkabigla, tumalikod siya at dali-daling nilisan ang lugar. Kasabay nun nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Ashley, ang marahang pagtapik ni Isay sa balikat niya ang nagpabalik sa diwa ni Ashley sa kasalukuyan. Namasa ang mga mata niya at maya-maya pa tumulo uli ang mga luha niya. Parang nang nagdaang araw lamang nangyari ang lahat dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit. Oh, what do you mean? Walang naging relasyon si Ella at ang anak ko dahil isang babae lang ang minahal ng anak ko. Siya ba ang tinutukoy nito? That's not true. But it is. The day you saw them together in Alex's bed is the same day Ella came back from the States. Natigilan siya. Naalala niyang hindi tinuloy ni Ella ang pag-aaral sa Amerika. Pero hindi rin ito sinabi sa kanyang dahilan ng pagpunta nito sa Amerika in the first place. Ang akala niya pag-aaral ang dahilan kaya ito nagpunta. Pero bakit hindi nito itinuloy ang pag-aaral nito? From the airport, she went straight here. Nang araw na yun, nilalagnat si Alex. Kaya hindi kanya nasundo sa university. Naalala niyang sinabi yun sa kanya ng driver na sumundo sa kanya. Naalala rin niya ang naging pag-aalala niya noon. Kaya agad niyang hinanap si Alex pagdating niya sa mansyon. Bakit sa hasyenda dumiretso si Ella? Pinlano niya yon. Lingid sa kalaman ng lahat, may gusto pala siya kay Alex. Nainggit siya sa'yo dahil halos nasa iyo ng lahat, pati si Alex. How could she? She was my best friend. Saka meron naman siya ng mga bagay na sinabi niyo. Si Alex lang wala siya. Yun ang alam natin. Pero hindi niya matanggap na ikaw ang una sa atensyon ng lahat. At lalong hindi niya matanggap na pag-aari mo si Alex. Paano niya nalaman ang mga bagay na yan? Di ba bago ka umalis, pinlano na ang kasal nila? Tumango siya, hindi niya alam kung anong dapat isipin.
Umalis siya noon na hindi man lang pinakinggan ang panig ni Alex. Iniwasan niya ito dahil ayaw niyang mapaniwala siya nito sa mga kasinungalingan nito. Paniwalang paniwala siya noon na may nangyari dito at kay Ella. Hindi kailanman gugustuhin ni Alex na maikasal sa isang babaeng hindi niya mahal. Ikaw ang mahal ng anak ko, Ashley. Tinangka niyang magpaliwanag sa iyo na walang nangyari sa kanila ni Ella, pero ayaw mo siyang pakinggan. Walang nangyari sa kanila. Si Ella ang nagdala ng gamot kay Alex. Sinamahan pala niya yun ng sleeping pills. She knew you were coming home. So when Alex fell asleep, she discarded all her clothes and slept in beside him. She wanted you to catch them in bed together. Bago siya umalis, tinangka uli siyang kausapin ni Alex. Ngunit hindi pa rin siya nakinig. Sa halip, sinabihan niya ito na pakasalan si Ella. Sa galit niya nang umalis ka, hinamon niya ng medical test si Ella. He couldn't give up on you. Hindi nakatanggi si Ella nang dalhin siya ng anak ko sa kaibigan nitong doktor. Bago pa maisagawa ang test, natakot si Ella, kaya nagtapat siya na walang nangyari sa kanila ni Alex. Siya na rin mismo ang umurong sa kasal nila ni Alex. Nanlumo siya. Hindi niya mapaniwalaan ang mga sinabi nito. Sinira ng gawa-gawa lamang na bagay ang buhay nilang tatlo. Ginawa yun ni Ella dahil sa pagmamahal niya sa anak ko at dahil sa huling sandali na naig sa kanyang pagkakaibigan niyo. Humingi siya ng tawad sa aming lahat, lalo na kay Alex. Gusto kanyang makausap pero hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya hanggang sa hindi na niya nagawang hingi ng pagpapatawad mo. Nalambungan ng lungkot ang tinig at anyo nito. Nabahala siya. Bakit? She died. Died? Yes, she had brain cancer. But there was no sign that. Hindi na niya naituloy ang sinasabi. Naramdaman uli niya ang pamumuo ng kanyang mga luha. Biglahan naglaho ang galit na 4 na taon niyang dinala sa kanyang dibdib. Nagawa siguro ni Ella na agawin sa kanya si Alex dahil sa sakit nito. Maikli na lamang kasi ang panahong ilalagi nito sa mundo. Marahil gusto nitong may magmahal dito bago nito lisanin ng mundo. Hindi nga lang maganda ang paraang ginamit nito para makamit ang pagmamahal ng lalaking napupusuan nito. Ella, I'm sorry, she whispered. Niyakap siya ni Isay. We are all sorry, Iha, especially Alex. For a while, he blamed himself for her death. It triggered her body to break down. That was when we discovered she was sick. Nagsisisi ang anak ko na hindi niya pinakasalan si Ella. Sana raw napaligaya pa niya si Ella sa mga huling sandali ng buhay nito. Paano po naitago sa atin ni Ella ang sakit niya? Dahil nagpunta siya sa States. Hindi pala siya nagpunta roon para mag-aral kundi para magpagamot. Bakit ngayon niyo lang po sinabi ito sa akin? Cardo and I wanted to, but we respected Alex's decision. He spent those days with a dying friend. Masyado siyang nasaktan dahil sa nangyari. He lost 2 of the most precious women in his life. He also didn't bother you after Ella died. He told us that you had already made a decision and he could live with that. But he was never the same. Alex, nalulumong sambit niya sa pangalan ng binata. Naalala niya ang galit sa mukha nito kaninang nagkasagutan sila. Pero hindi na natutuwa ang daddy mo sa nakikita niya. Alam niya pareho kayo nagdurusa ng anak ko. Ang sabi ng daddy mo, tama na ang 4 na taon. Kaya nagkunwari siyang may malubhang sakit para mapauwi ka niya. Kasama rin po ba dun yung kasal umano namin ni Alex? That was the main plan. Gumawa ng paraan ng daddy mo para mapilitan ka magpakasal kay Alex. Kung hindi ka magpapakasal kay Alex, mapupunta ang lahat ng kayamanan niyo sa charity. Yun din ang ibinigay kong kondisyon kay Alex. Pero sinabi niyang hindi na kailangan. Kahit walang pera at stake, nakahanda siyang pakasalan ka. Mahal ka pa rin ng anak ko, Ashley. Ngumiti ito. Pakiramdam niya sasabog ang puso niya. Masasakit ang ibinintang niya kay Alex. Totoo pala ang kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. Pinahid niya mga luha niya. Nasaan po si Alex? Hindi man niya maibabalik ang mga kamay ng orasan. Siguro naman kaya pa niyang itama ang nagawang kamalian at humingi ng kapatawaran sa binata. Sana matanggap pa siya nito pagkatapos ng lahat ng nagawa niya. Nagkibit balikat ito.
Probably in his house in town. I saw him storm out of the house earlier. Nasabi ko na nga mga dapat kong sabihin kaya lalabas na ako. Tumayo ito at naglakad palayo. I'm sorry. Don't be, I understand. May sasabihin ka pa? Can I call you tita again? Of course. You can call me anything. Even mama. Thank you, tita. Saka na po yung mama kapag tinanggap na ako ng anak niyo. Tatanggapin ka nun. Pagkasabi nun, tuluyan na itong lumabas ng silid. Ashley! Napalingon siya nang marinig niya ang tinig na kanyang ama. Come here, honey. Mabilis na lumapit siya rito. Dad? I'm sorry, anak. I understand, Dad. Umiiyak na sabi niya. Puntahan mo siya. He is the best man in the world for you. He loves you very much. Umiiyak pa din na tumango siya. I've been a fool, Dad. No, darling. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Go to him now. Yes, Dad, and thank you. She wiped her tears and kissed him on the cheeks. Kapag kuwan, tumalikod siya at naglakad palayo. Gusto niyang panghawakan ang sinabi ng kanyang ama at madrasta. She silently prayed that Alex would still accept and love her after everything she had done. Galit namang ibinato ni Alex ang hawak na bote sa dingding. Nagkapira-piraso yun ang bumagsak sa sahig. Napatingin siya sa isa pang bote ng alak sa mesa. Gusto niyang durugin yun kagaya ng pagkakadurog ng kanyang puso. Akmang abutin niya ang bote nang tumunog ang doorbell. Go away! Sigaw niya sa kung sino mang nasa labas. Hindi niya alintana ang sakit. Sinuntok niya ang mesa. Mas matindi roon ang sakit ng kalooban na nadarama niya. He waited 4 long years to win Ashley's heart again, but he seemed to have only made the situation worse. Napamura siya nang hindi pa rin huminto sa pagdodoorbell ang kung sino mang nasa labas. Tumayo siya nang intensyon pagalitang ang makulit na nagdodoorbell. Go! Natigilan siya nang makita si Ashley pagbukas niya ng pinto. Ashley? Si Ashley nga bang nakatayo sa labas ng bahay niya? Hi. Ninenerbiyos na bati ni Ashley kay Alex. Kanina ang lakas ng loob niya kausapin to pero ngayong nasa harap na niya ito, biglang naumid ang dila niya. What are you doing here? Can I come in? Hindi ito sumagot at nanatili lamang na nakatitig sa kanya. Iniiwas niya ang paningin dito. Bahagiya siyang nakahinga nang maluwag nang tumabi ito para bigyan siyang daan. Inilibot niya paningin sa kabuuan ng bahay at nagulat siya sa nakita. Napakagulo ng sala. Wala sa lugar ang mga upuan. Marumi ang mesa. May basag na bote sa sahig. Napakunot-noo siya nang makita ang pulang marka sa mesa. Dagli siyang bumaling kay Alex. Agad niyang nakita ang tumutulong dugo sa kamay nito. Napalapit siya rito at hinawakan ang nagdurugong kamay nito. What have you done? Kung ipipilit mo na naman ang mga paratang mo, makakaalis ka na, Ashley. I did not come here for another confrontation. Tita Isay told me everything. So you have reverted to calling her tita again? I'm sorry for everything I said. Change tactics, Ashley. Ano ang sasabihin niya para mapaniwala ito? I know. I've been so cruel and careless. And I'm so sorry, Alex. I didn't mean all those things I said. Nasabi ko lang naman ang mga iyon dahil sa galit at pagdaramdam ko. Wala akong balak na pumatol sa ibang lalaki. Dala lamang yun ang emosyon. Masyado ako na-depress. Tungo na kasi ayaw mo akong pakasalan tapos pagkatapos na nangyari sa atin gusto mo na. Nainsulto ako. Pakakasalan mo lang ako dahil sa responsibilidad. Siyempre nagalit ako at kung ano nung nasabi ko. Pinoprovoke lang naman kita at nagpadala ka naman. Yung kay Israel, dahilan ko lang yun. Siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin nang malaman niya na ikaw pa rin yung mahal ko. Alam mo na, gusto kong maisalba ang pride. Napahinto siya sa pagsasalita at napaangat ng tingin nang bigla itong humalakhak. You talk too much. Nainis siya rito. Nilunok na nga niya ang pride niya sa pagpapaliwanag pagkatapos tatawanan lamang siya. Sa inis niya, nagpasya siyang iwan ito. Tinungo niya ang pinto. Hey! Where are you going? Aalis na. You haven't changed, Ashley. You're still like a child.
Ang dami mong sinabi, gayong isa lang naman ang gusto kong marinig. Tell me the words, Ashley. Maybe, I need to hear them. I'm really sorry, Alex. Tell me, Ashley. Alam niya ang gusto nitong marinig. They were 3 words that could erase all the pain and sufferings of the past 4 years. Those 3 words would make them forget all the heartaches and all the misunderstandings. She smiled sweetly at him, stood on tiptoe, and kissed him briefly on the lips. I love you, Alex. I always have. Walang ibang lalaking makakaangkin ng pag-ibig ko maliban sa'yo. Sa'yo ko, ang puso ko, ang isip ko, ang katawan ko, ang buong pagkatao ko. Ashley, I love you so. I love you so much that I almost died when you left without listening to my explanations. I thought you trusted me, and I was so devastated when you believed Ella over me. I'm so thankful to Tito Cardo for meddling with my affairs. Naisip niya na pauwiin ka para magkalapit ulit tayo. Maraming beses kong binalak na sundan ka sa Amerika. Pero sa tuwin na naduduwag ako. Ayokong marinig mula sa'yo na hindi mo na ako mahal. Na nakalimutan mo na ang batang pag-ibig mo sa akin. I'm sorry, Alex. I was a fool then. Hinalikan nito ang kamay niya. Even if we were separated, I still believe that someday I would find you again. I know that even if it takes forever, no matter where you are or how far I need to travel, I would always find you. I have to come to you again, and when I do, I will once again say to you, I love you. And I would say, welcome home to my heart and life, my wife. Niyakap niya ito ng mahigpit. She was moved by his declaration. And I also found you again, my husband. His lips found hers, and he kissed her sweetly. She closed her eyes and returned his kisses with all her heart. Sisimulan nila ang panibagong kabanata sa kanilang mga buhay. Sa pagkakataong yun, titiyakin niyang hindi na sila muling magkakahiwalay pa. Pride. Pagtitiwala. Iyan kalimitan na nagiging problema sa isang relasyon. Ng mga magkakarelasyon, hindi lang bilang magnobyo o magnobya, o mag-asawa pa, kahit sa mga pakikipagkaibigan. Madalas, mas kailangan nating ibaba ang pride natin. Kung alam mo na yun yung makakatulong para maging maayos ang relasyon nyo. Sa pagbababa ng pride, diyan mo malalaman ang tunay na sagot na hindi ka naman dapat pala masaktan. Dahil ngayon nakikinig ka sa paliwanag ng iyong kasintahan. Madalas kasi mali pala yung mga iniisip natin. Mali yung mga akala natin. Na para pala maging masaya, kailangan lang natin ng kasagutan, ng eksplanasyon. At mangyayari lamang yun kapag may isa man lang nagbaba ng pride. Sa pagtitiwala naman, magtiwala ka sa taong mahal mo na hindi ganyan sasaktan. Dahil kung nagtitiwala ka, mas magiging maganda ang relasyon yung dalawa. Sa mga taong pinagkakatiwalaan naman, huwag na huwag niyong sisirain ang tiwalang ibinigay sa inyo ng isang tao, lalo na ng taong nagmamahal sa inyo. Dahil kapag nasira ito, posibleng hindi niyo na maibalik ang tiwalang buong-buong ibinigay sa inyo, at maaaring ito pang ikasira ng inyong relasyon at tuluyan ng lumayo sa iyo. Kaya sa mga viewers, sa mga taong nagmamahal, lagi nating alalahanin, lagi nating isipin bago tayo gumawa ng mga pagkakamali. Isipin natin kung anong mangyayari kapag ginawa natin ang bagay na to. Kung masasaktan ba natin yung taong mahal natin? O baka naman tayo pala yung masasaktan sa huli dahil sa maling desisyong ginawa natin. Nasaktan ang isang taong akala natin hindi na nating mahal, o akala natin mas masaya tayo sa iba. Na kapag lumayo siya, saka nating ma-realize na mali pala ang naging desisyon natin, na sila pa rin pala ang mahal natin. Kaya muli sa mga viewers, lagi tayo maging honest, maging loyal,
Lagi tayong magtiwala sa mahal natin at magpatawad. There's always a room for mistake. At yun ay makatutulong para magpatuloy ang isang relasyon. Hanggang sa muli. At dito na po nagtatapos ang love story nina Alex at Ashley. Thank you very much po sa lahat ng mga nakinig sa istoryang ito. At sana po'y patuloy niyong pakinggan ang mga susunod na love story o life story na ibabahagi namin sa inyo. Naway patuloy kayong gabayan ng Poong May Kapal. Maraming salamat.